Good morning, LWBC Church. Morning. It is good to see you in the house of the Lord once again. At ang mga magagandang ngiti na yan, ngiting para sa Panginoon. Amen? At ganoon din po sa atin pong mga kapatid na laging naka-stay tuned sa atin pong pagsamba. Good morning po sa inyong lahat. Sabayan niyo po kami sa amin pong pagsamba ngayong umaga. At ang lahat po ay inaanyayahan kong tumayo. Simulan po natin ang atin pong pagsamba sa Panginoon ng salamat na panalangin. Tuon po natin ang ating pong buong puso, ang ating pong buong isip sa ating pong Panginoon sa umagang ito. Sama-sama po natin siyang pasalamatan. Dakilang Diyos, banal, at pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat na sa umagang ito, Panginoon, sama-sama po kami sasamba sa iyo, Panginoon. Sama-sama ka po namin itataas, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na sa iyong biyaya, Panginoon, sa bawat araw, lubos po kaming namamangha, Panginoon. And without you, we are nothing, O God. Salamat po sa panibagong buhay, Panginoon, na tanging sa iyo lamang po nang gagaling. Kalakasan, kagalakan, pagpapala at kapayapaan, Panginoon, na hindi kayang tapatan, O Diyos, o bilhin ng anumang halaga, Panginoon. Lord, sa lahat po ng panahon at sa lahat po ng pagkakataon, Panginoon, nararanasan po namin ng iyong presensya. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po ay tapat sa aming buhay at kailanman, Panginoon, hindi ka po nagbabago, Panginoon. Kaya't sa aming buhay, dapat na ikaw po ay aming unahin, Panginoon. Gaano man kabisi, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Ang araw na ito, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. At sama-sama po kami lumalapit sa iyong harapan, Panginoon. Ano man, O Diyos, ang nakikita mong distraction, Panginoon, upang hindi kami makapag-focus sa aming pagsamba. Panginoon, humihingi po kami ng patawad, Panginoon, sa aming pong mga nagawang kasalanan, Panginoon. Nais lamang po namin, Panginoon, na ang aming pumialay sa iyo, Panginoon, na isang kalugod-lugod, Panginoon, at mabangong samyo, Panginoon, sa iyong presensya, Diyos. Patuloy po namin inaanyayahan ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na maranasan po namin at makita po namin ang kalulhatian po ng iyong mukha, Panginoon. At pinasasalamatan po namin, O Diyos, ang aming pong mahal na pastor, Panginoon, na siyang patuloy mong ginagamit, Panginoon, na magpahayag, O Diyos, ng iyong mga salita, Panginoon. Bless him, Panginoon, and give him the boldness, Panginoon, to share your words, O God. And Lord, continue to bless him, Panginoon, the desire of our heart, Panginoon. Answer his prayers, Panginoon, at kasama, O Diyos, ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon, na kung saan sineselebrate po namin, O Diyos, ang lahat po ng magigiting na tatay, Panginoon, ng buong mundo, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon, na tumatayong haligi po ng aming mga tahanan, Panginoon. Lord, continue to bless all the fathers, Panginoon, sa buong mundo, O Diyos. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy ka po namin itinataas, pinupuri at dinadakila, Panginoon. Sa iyo po muli ang pagsamba at kalulhatian sa iyong matamis na pangalan lamang, dakilang Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen! Happy Father's Day po sa lahat po ng atin pong mga tatay, mga magigiting na tatay, no? At kung yung iba po ay wala naman na pong asawa, syempre po magigiting pa rin po silang tatay, no? Kasi nga mga single parent na lang po sila. At ihanda po natin ang ating pong mga puso at pangunahan po tayo ni Sister Michelle sa Praise and Worship kasama po ng buong team worship. Amen. Sige po, ang sabi sa awit, may galak. Sino po nagagalak ngayong umagang ito? Amen. Amen. Good morning, LWBC. Good morning. Sige po, tayo po'y umawit. Kung alam po natin ang awit, sabayan niyo po ako. Hallelujah. Pumalakpak po tayo. Umawit ng may saya. May galak.
galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay nalalaon, may awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Lahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Come on, church! Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon, ano? Kahit wala po tayong drummer, may narinig kayong drums. So, saktong-sakto po ang Diyos natin. Lagi po siyang sapat. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, naririyan siya. Patuloy po natin siyang kawitan, patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tuon po natin ang ating mga isip at puso sa ating Diyos. Panginoong Jesus. Pagpapatan mo
kay buti mo sa akin. Namuhan kapatid, awitan mo siya. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan ka namin, Panginoon, habang buhay. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Kay buti mo sa akin. Salamat po sa iyong kabutihan. Patuloy ka namin awitan. Patuloy ka namin lugang sasabahin. Ikaw at ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos sa buhay namin. Ama, ang aming Ama, ang aming kaibigan, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, naririyan ka. Hindi kami iniiwan, Panginoon. Hindi kami iniiwan. Hallelujah.
intindihin kung ano man ang tunog. Ang intindihin natin ang tunog ng boses ng ating Panginoon ngayong umaga. Tumulog tayo sa kanyang harapan. Kasama natin siya palagi, alam niyo ba yan? Kung ikaw man kapatid ay may dalangin, nais mo nakasagutan, kapatid na rin nakasagutan. Huwag ka mahiyang sabihin ito sa ating Panginoon. Siya lamang at siya lamang ang makakatugunin mo. Alam mo ba, kapatid, niyayakap ka na ng Panginoon ngayong umaga ito. Patuloy natin siyang awitan. Patuloy natin siyang pasalamatan. Lord, mahal ka namin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan pa sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan pa sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Pinagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Minsan pa di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Aming Ama. Aming At ang purihin Panginoon. Salamat. Holy Spirit. Good morning po, LWPC Macau, mahal kong mga kapatid. At sa mga tatay, happy Father's Day. Good morning po sa lahat po ng mga first timer. I'd like to welcome Brother Fernando. This is the first time po na attend po siya ng Sunday service. So prayer meeting po is kasama po natin siya. So let us welcome each other, and mamaya po ay pray po siya ni Pastor after our opening welcome song. Po, umikot po ang bawat isa. Yakapin po natin ang bawat isa, mga kapatid. Bless na bless akong makasama ka. Kay Jesus ay sumasamba. Nananalig
Sige po, I'd like to welcome in the front si Brother Fernan po. Kasi kilala po siya ni Brother Jesse as Brother Fernan. Pero ang pangalan po niya is Brother Boyet. So, dalawa. Aka. Pwede niyo po siyang tawagin Brother Fernan or Brother Boyet po. Sige po, samahan po siya ng kanyang butihing may bahay na si Sister Dayan. At pray po siya ni Pastor. Atin pong ituon ng ating mga kamay sa ating pong mahal na kapatid. Lagi support din. Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumuyo. Again, ito po ay pagpapasalamat sa ating Panginoon na may panibagong araw na tayo po ay naglilingkod sa Kanya. And at the same time ay meron tayong mga first timer. Although hindi naman first time na nakapunta sa church natin, pero ito po ay pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon at nakasama po natin siya sa araw po nito. At bilang regalo ng ating church, ito po ang gusto nating laging gawin ang mag-pray. Amen? So, ituon po natin yung ating kamay at sama-sama po tayong manalangin at mag-alay po ng pagpapalak sa buhay po ng family po ng Brother Fernan. Panginoon, salamat sa araw nito, God, that we can come into your presence. Magamat hindi inaasahan ay hindi nakaalis yung kanyang mga anak, pero salamat dahil wala pong limit sa inyo lahat. Lord, ito po Lord ay ito pong ginagalaw, ginagawa. Sabi nga po, all good things comes from you, our Heavenly Father. Kaya minsan pa po, kami po ay sama-samang nananalangin na patuloy po na i-bless niyo po ang buhay po ng aming kapatid na ito. 10 po ng kanyang mga mahal sa buhay. Lord, especially Lord, ang mga anak niya, O God, we give them to you. Kayo na po ang magpala sa buhay ng bawat isa. Salamat at nakapiling po namin sila sa araw nito. We give you praise, we give you glory. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Ganito po. Brother Fernan, Sister Dayan at mga bata. Christian, Francis, Angel. At sa bawat isa po sa ating dito, sabihin mo sa katabi mo, it's so good to see you in the house of the Lord. Amen? Sa mga tatay natin, sabihin natin, Happy Father's Day. Amen? Praise the Lord. Nakakatuwa po, no? Kanina sabi po ng ating worship leader, totoo naman po yun, no? Na when God looks at us, hindi niya tinitignan yung labas. Ito po ang kagandahan sa Panginoon eh. Wala tayong pwedeng itago. Okay? Tinitignan niya yung ano ba yung nasa looban natin. Ano ba yung pinunta mo dito, anak? Sino ba yung pinunta mo rito? Ito ba dahil sa duty mo to? Ito ba dahil kailangan lang? Ito ba dahil wala kang magawa? So hindi, ito ay dahil gusto mo. Pero sabi sa akin ni Lord, bago mo ituloy yan, anak, may gagawin pa itong mga bata na ito. So, can we all just give a clap offering to the Lord? At siya po ay magbibigay ng ating vision. Amen? Praise Bigyan mo God. sila ng mic na isa. Yan isa. Naka-on ba? Stand up. Good morning, everyone. Good morning. Please, Thank you. strong, faithful, committed, followers of Jesus Christ, passionate and sharing the gospel, becoming a role model in the family, society, into the rest of the world, and glory of God. Amen. Thank you for the blessing. Asa na yun? Maliliit mo. Sali na natin. Amen. Praise the Lord. No?
praying na ilagay ng ating Panginoon sa puso po ng mga bata na ito na sila po ay one day tawagin po ng ating Panginoon at paglingkuran po siya. Amen? So again, today we are celebrating Father's Day dito po sa ating church. Amen? At salamat sa lahat po na nag-ayos, naghanda, at mamaya nga po ay ipagpupray natin yung ating mga mabuti at magigiting na ama. At as one church, ito po ay ating pag-bless din po sa ating mga tatay. Amen? And syempre, don't forget, meron pong hinandang special gift ang ating pong church sa ating mga tatay. Amen? Special kasi ito po ay galing sa puso. Kanina nga po, sabi ko sa inyo, ang gusto ng Diyos lagi ay yung nasa loob, hindi panlabas. Okay? We may sing loudly, we may give gestures, pero kung malayo naman ang puso mo, yun po ayaw ni Lord. Amen? Kaya sa tuwing pupunta po tayo dito, make sure na nasa tamang lugar ang ating mga puso. Amen? So, want to acknowledge our fathers at dahil mahirap po ang maging tatay. Tama po ba? Sino rito nagsabing madali? Mahirap po. Same din yan sa pagiging nanay. Mahirap ang role ng nanay. Okay? Kaya nga po, meron tayong special day kasi we want to give them appreciation. We want to give them prayer, a blessing na gusto nating ipagpasalamat sa ating Diyos na binigyan tayo ng magulang. So, kailangan natin ang nanay, kailangan natin ang tatay. Kaya nga po nagko-complement po sila. That's why we celebrate them. We thank God for our parents. Okay? So ngayon po, for this morning, as we celebrate our Father's Day, I want us to look at the simple story of a simple man. Na madalas, hindi naman siya naririnig talaga sa pulpit. Kung isipin nga po natin, kapag pinag-usapan natin tong tao na ito, ay makikita natin na para bang lagi siya nasa background. Hindi siya yung main character. Okay? So for this morning, we will look at the story, a simple story, kung ano po ba yung isang tatay, what a father should be or what a father should do. So dito po makikita natin, pag-aaralan natin na sa isang simpleng story ng simpleng ama ay makikita po natin yung bakit siya pinili ng ating Diyos. Kasi he played a very important role. Ano po yung role na yun? Of all the couple in the world, itong dalawa na to ang pinili ng Diyos para maging magulang ng kanyang bugtong na. Kita niyo po, no? So let us learn kung paano po maging isang mabuting tatay sa pamagitan po ng buhay ni Joseph. Huh? So let us all stand and read our passage for this morning. Let's open our Bible in Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Ang headlines po, or headings ng ating passage is called the birth of Jesus Christ. Verse 18, now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold,
the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay panandalian ng namin. Panginoon, salamat po muli, Lord, sa napaka-espesyal na araw na ito. Espesyal dahil nandito ka po sa aming kalagitnaan. Kayo po ang espesyal sa araw na ito. And we just want to honor you. We just want to commit everything to you. Lahat po ng aming ginagawa sa umpisa hanggang matapos, nawa makapagbigay po ng kasiyahan sa inyong pong harapan. Lord, wala po kami may tatago sa inyo. Ano man po ang aming kakulangan, ano man po aming nagawang kamalian, kasalanan sa isip, salita o sa gawa sa mga nakarang araw hanggang ngayon, Panginoon. Forgive us, O Lord. Minsan po, Lord, malaya ka pong gumalaw sa inyong pong church. This is your church. Bless, Lord, the people as we are about, Lord God, to study, receive your word, O Lord. Minsan pa po, we honor you, we give you praise, we magnify your name, at doon po sa aming mga kasama sa online, samahan niyo po sila, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Even po, Lord, yung mga hindi po nakarating ngayon, continue to guide and bless them, Lord. And I pray sa mga susunod po na Sundays, ay sila po ay mabigyan po ng opportunity na makasama po namin. Minsan po, ikaw po ang aming pinapas. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Sige po, makakaupo po tayo. And again, let us rest in the presence of the Lord. No, sa passage po na binasa natin kanina, ito po yung story na kung saan sinabi sa atin kung paano ipinanganak ang ating Panginoong Jesus and how He chose a parent for His beloved begotten Son. Okay? At dito nga po, pinakita sa atin na mahalaga ang role na ginagampanan ng isang magulang. Kaya nga, tayo bilang mga magulang, isipin natin na ito ay divine calling. Highest calling na ikaw ay binigay sa isang supling o sa mga bata o isang pamilya. Kasi po, pinapakita sa atin na may tiwala ang Diyos sa iyo. Okay? Na dapat daw po lagi nating isipin na gawin nating mabuti, may taguyod natin ng malakas, may taguyod natin ng maingatan natin ang ating pamilya na binigay po sa atin ng ating Panginoon. That's why it's important to celebrate the important people that God gave to us. Okay? And again, here we can see that God chose these two couple. Si Mary, si Joseph, para ipakita lang din sa atin ng Diyos na mahalaga ang role ng isang nanay, ng isang tatay. Okay? So for this morning, I want us to look at what Joseph, the father of Jesus, here on earth, is going to teach us. So number one, makikita po natin that Joseph was a loving and caring husband. Okay? Tingnan po natin ito mga tatay. No? So unang passage pa lang po na pinakita sa atin, mapapansin niyo si Joseph was about to get married. Diba? Andun yung excitement niya. Kakasal na ako, lalo na sa isang babae na pinakamamahal niya. So, tingnan natin yung senaryo. Kung tayo po ba, sa atin po ba nangyari ito? Na nalaman natin na si Mary ay nagdagal lang tao. Nakuha niyo po, no? Na para bang yung magiging asawa ko buntis na. Pero,
Ang sabi po dito sa ating passage, pinag-isipan niya na hiwalayan si Mary. Okay? Tapos sabi pa dito, ihiwalayan niya na sikreto na lang kasi nga para daw hindi mapahiya o maiskandalo si Mary. No, again, look at verse 18. Sabi po doon, now the birth of Jesus Christ took place in this way when his mother Mary had been betrothed to Joseph. Before they came together, she was found to be a child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. So dito po, again, sabi po dito, ikakasal na si Joseph kay Mary, pero nung nalaman niya na buntis si Mary, ano po yung naging reaction ni Joseph? Hindi po inelaborate dito eh. Hindi natin makikita yung naging reaction ni Joseph. Hindi natin alam kung nagalit ba si Joseph kay Mary, na feeling niya, binitray siya ni Mary. Hindi po sinabi dito, pero the Bible says here that Joseph was a just man. Meaning, mas inuna pa niya yung kapakanan ni Mary kesa sa sarili niya. Kasi if we are to understand yung background po, no, ng panahon po nila Joseph and Mary, yung parusa po doon kapag ikaw ay nabuntis ng iba at nakakumit ka na ikakasal, ay ikaw po ay papatayin. Pwede kang batuhin hanggang sa mamatay ka. Kaya nga, ang ginawa ni Joseph ay hiwalayan na lang daw niya si Mary. Pero, hindi niya ito ginawa publicly na i-announce pa niya. Kasi kapag i-announce pa niya, malalaman pa ang dahilan bakit sila nagkahiwalay. So, ibig sabihin, ayaw niyang mapahiya o maiskandalo si Mary. Kaya ang sabi nga po doon, and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. So, iniisip ni Joseph na sikreto ko na lang itong gagawin. So, imagine ninyo, bakit siya tinawag na just man? Mamaya, makikita po natin yung reason. Bakit, no? Kaya sabi po doon, hihiwalayan na lang niya si Mary para hindi masira yung reputation ni Mary. So dito makikita po natin that Joseph loved Mary. Siya yung unang Moira. Nagpaubayan naman siya. Okay? Ayaw niyang maskandalo for the sake of her love, her care, nagsakripisyo po si Joseph. Kasi by law, karapatan ni Joseph na pwede niyang ipahiya si Mary. By law yan eh. Okay? By law, pwede niyang ipabato si Mary kasi nasaktan yung pagiging lalaki niya eh. Nakuha niyo po ba yung story na ito, no? But Joseph did not do that. Hindi po ginawa ni Joseph ito. Kaya nga, kahit na mahirap man intindihin yung pangyayari, kasi tingnan niyo po, sino ba naman ang maniniwala na buntis ka pero walang ama? Ilagay niyo nga, tayo pong mga lalaki, ilagay na natin yung sarili natin kay Joseph. At the first place, mahirap yung sitwasyon ni Joseph. But later again, we will see how God intervenes. Nakita po natin. Kaya dito po, pinakita sa atin na si Joseph po choose the loving way na ito sa tingin niya ay yung alam niya na makakabuti kay Mary. Nag-isipan daw ni Joseph kung ano yung makakabuti kay Mary. Kaya ang tanong, tayo din po ba mga tatay? Pinag-iisipan din po ba natin kung ano yung makakabuti sa ating mga asawa? Hello? Na kapag alam mo na masasaktan siya, ay hindi mo nagagawa. Kasi bago mo gawin ang isang bagay, di ba, pinag-iisipan mo? At alam mo kung masasaktan yung asawa mo o hindi.
Kapag sasabihin ko ba sa kanya ito, masasaktan siya o hindi? Kaya bago pa lang na makasakit ka, even sa isipan mo, ay gagawin mo ba ito? Ito po ang nangyari kay Joseph. Na mas inuna niya yung kapakanan ng kanyang asawa kesa sa sarili niya. Na tayo din daw po mas dapat unahin natin ang kapakanan ng ating asawa kesa sa ating mga sarili. So how do we show our appreciation to our wife? How do we show that she is valued? Di po ba, ang mga nanay gusto nang binavalue sila? Na hindi lang Mother's Day kaya siya nabavalue, kundi gusto po ng ating mga nanay, araw-araw ay nakakaramdam sila na sila po ay pinapahalagahan. Tingnan nga po natin yung ating mga nanay, parang Mother's Day ba ngayon? Dapat Father's Day, di ba? Joseph valued Mary. Hindi po nakakaramdam ng takot si Mary. Tayo din. Dapat yung asawa natin, hindi rin nakakaramdam ng takot. Kung mahal pa ba ako nito? O iiwanan ako nito? Diba? Kasi po, ang asawa natin ay sapat na. Amen? And every day, she feel loved by you. Na kahit na lumipas daw po ang maraming taon ng inyong pagsasama, you still value her each day. Amen? Joseph was a loving man toward me. Sabi po ng isang author, the most important thing a father can do for his children is to love their mother. Kaya nga po, Joseph loved Mary. Pero, hindi lamang po, Joseph was a loving husband, but he is also a caring husband. Huh? Remember, alam natin, malapit na ng mga anak si Mary. Ang dami niyang pinuntahan na kwarto. Pero wala silang nakitang kwarto. Pero makikita natin, hindi po basta-basta nag-give up si Joseph kasi alam niya kapag hindi sila makakakuha ng kahit na masisilungan ay manganganak si Mary sa labas. O pwedeng mangyari yun. At alam niya, delikado po ito sa mag-ina niya kasi malamig ang panahon that time. Okay? So dito po makikita natin sa kahit na sa isang simpleng sabsaban lang, naghanap po ng matutuluyan si Joseph. Huwag lang sa labas mga anak si Mary. Kaya nga, ang nasa isip po ni Joseph ay ang kapakanan pa din ng kanyang ina. Okay? He's not only a loving husband, but he's also a caring husband. Kaya tayo din po bilang mga ama, tinawag po tayo ng Diyos para alagaan, isipin ang kapakanan ng ating pamilya. Una, ang ating mga asawa. Pangalawa, ang mga anak natin. Okay? Kaya nga po, nasa isipan ni Joseph ang kanyang family. That's why tayo din mga ama, mga tatay, dapat yung future ng ating family ay nasa isipan din natin. Okay? Kaya nga, mahirap ang maging tatay. Pero kailangan magpakatatay tayo. Okay? Hindi po tayo tatay, pero ang ugali natin ay binata. Maraming ganyan. Tatay na sila, pero ang ugali nila ay binata pa rin sila. Hindi po.
we are like Joseph, we have to care for our wife and our family. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, kung may katabi kang tatay, tatay ka na, hindi ka na binata. Okay? May asawa at anak. Okay? So, pangalawa po na makikita natin na role ng isang ama sa buhay po ni Joseph, he's not only a loving and caring husband, he's also, Joseph was also a loving and caring father. Magkaiba po kasi ang asawa, magkaiba ang ama, pagiging ama. Okay? So what can we say about Joseph as a father? Tingnan niyo po ito, no? Nung pinanganak po ang ating Panginoon, hindi itinuring ni Joseph na iba si Jesus Christ. Nakita niyo yung poster, di ba? Yung nilegong poster. Habang natutulog si Mary, karga-karga niya si Jesus Christ. Hindi niya inisip na, bakit ko ba kinakarga to? Hindi ko naman to anak. Di ba? So, hindi niya pinakita na hindi naman talaga siyang ama ng bata na ito. Na ama ni Jesus Christ. Because Joseph embraced the role of a father to our Lord Jesus Christ. Sabi nga po sa Luke chapter 3 verse 23, lumaki daw po yung ating Panginoong Jesus na kinilala siya bilang anak siya ni Joseph sa lugar nila. No? Tingnan niyo po, sabi po doon sa Luke 3:23, Jesus, when He began His ministry, was about 30 years of age, being the Son. Nakita niyo po, no? Announcement yan. Alam ng tao na siya ay anak ni Joseph. As was supposed of Joseph, the son of Heli. So again, Joseph had no resentment towards Jesus. Wala siyang kinikim-kim na galit sa ating Panginoon. Kahit inampon niya si Jesus, pero pinalaki po niya ito sa pagmamahal. Ibig sabihin, hindi niya ito tinrato na ibang tao. Hindi niya pinamukha na anak siya sa labas o ampon ka lang. Pinakita pa rin niya na mahal niya ang ating Panginoon katulad ng pagmamahal niya sa mga tunay niya na anak. Kasi hindi lamang po si Jesus Christ ang naging anak ni Joseph at ni Mary. The Bible says that Joseph and Mary had many sons and daughters, including nga po doon si James at saka si Jude. Ito ba? So, pinakita sa atin na hindi po tinrato na iba ni Joseph ang ating Panginoon. Okay? So, ano pa po? Joseph protected Jesus. Again, matatandaan natin yung story, di po ba? Naalala ninyo after nung bumisita yung tatlong pantas, di ba? The three magi, di ba? Ano sabi po? Sa dream, sabi ng ating Panginoon sa kanya na huwag kang bumalik sa lugar ninyo kasi nanganganib ang buhay ni Jesus. Kaya ang ginawa ni Joseph, instead na bumalik po ulit sila sa Bethlehem, dinala niya ito sa Egypt. And then afterwards, kasi gusto nga ipapatay ni King Herod, saka pa lang sila bumalik ulit sa lugar niya nung alam niya na secure na sila. Kasi nabalitaan niya na patay na pala yung hari na si Herod na gusto magpapatay kay Jesus. Saka pa lang po sila bumalik sa lugar nila. So Joseph is always thinking of the safety of his son. Lagi niyang nasa isip na kailangan ingatan ko ang pamilya ko. Okay? And then again, we know that Jesus is known as the carpenter's son. No? Tinuruan din po ni Joseph ang ating Panginoon ng skill. Tinuruan niya ang trabaho. So again, Joseph cared for him, Joseph protected him, and Joseph taught our Lord Jesus Christ. Okay? So pangatlo po, na pinapakita sa atin kung ano yung naging role ni Joseph bilang isang magulang. Number 3, Joseph was a devout
man. Ito po ang pinakamahalaga. Kasi po, hindi lamang po mapagmahal si Joseph, hindi lamang po siya caring or mapag-alaga. Joseph is also a spiritual man. No? He is a devout man. Ibig sabihin ng devout, inuuna niya ang Diyos sa buhay niya. Ito po yun. He is a man of faith, and he is a man who obeys God. Kaya ito po ay panawagan sa lahat ng tatay. Na tayo din po, dapat kung mahalaga ang pagsunod kay Joseph, mahalaga ang pagsunod niya sa Diyos, dapat tayo rin, mahalaga dapat ang pagsunod natin sa ating Panginoon. So how do we know na Joseph is a devout man? Kasi tingnan niyo po, no? Sabi po, di po ba natin kanina, when Joseph was about to divorce Mary, hindi dahil sa gusto niyang iwanan si Mary. Kailangan tingnan natin mabuti ito. Kaya nga niya i-divorce, kasi una sa lahat, sabi po, di ba, he was a just man. Iniisip niya agad, kasalanan ba yung gagawin ko? Baka mamaya may nakabuntis sa asawa ko. Baka mamaya, kasalanan malaki ito sa Diyos. So iniisip niya muna na, teka, mali ba ang gagawin ko? Mali ba ang nangyari sa asawa ko na kahit mahal ko siya, pipilitin ko na lang isakripisyo. Alang-alang lang. Na una, may ayos ko ang sarili ko sa Panginoon Diyos. Ito po yung ibig sabihin dito. Kaya nga, inisip niya agad, ano ba ang pwedeng legal sa mata ng Diyos at tao na pwede niyang gawin para maging maayos siya sa harapan ng Diyos. Kaya ito nga daw po ang inisip niya, he want to divorce quietly na lang para mapangalagaan din ang reputasyon niya. Pero, again, sabi nga po doon, sa Matthew chapter 1, 19 to 21, the Lord appeared to him in a dream, sabi po na, verse 20, but as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. And then sa verse 24-25, sabi po dito, when Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Ibig sabihin, hindi nag-alinlangan si Joseph sa pagsunod sa Panginoon. Joseph did what the Lord commanded him. So he was a man who obeyed God. Yung sinabi ng Diyos sa panaginip, na pakasalan niya si Mary kahit buntis, he obeyed. Kaya niyo po? Yung sinabi ng Diyos na tumakas kayo kay Herod, pumunta kayo sa Egypt, Joseph obeyed. Mahal niyo po, no? Tapos, nung pinabalik siya ng Diyos, bumalik na kayo ulit. Namatay na yung hari na gustong pumatay kay Jesus Christ. Ano sabi dito? Hindi na nagreklamo si Joseph na pwede naman niya sabihin, Lord, okay na ako dito sa Egypt. Marami akong nakuhang kontrata. Marami nagpapagawa sa akin. Maayos na yung buhay namin. Bakit magbabakasakali ulit ako? Di ba minsan ganun tayo eh? Merong inuutos sa atin si Lord, umuwi ka muna, umuwi ka na. O ito yung gawin mo. Lord, okay na ako dito. Pero si Joseph po, hindi siya nagreklamo. He was a man who trusted God na ang paniniwala po niya sa kanyang sarili. Alam ng Diyos kung ano yung nakabuti sa buhay. Ito po yung prinsipyo ni Joseph. Kung ano yung gusto ng Diyos, sinusunod ito ni Joseph. He trusted God. He obeyed God. Kahit na sa tingin mo, parang hindi niya control ang mga maraming bagay sa buhay niya. Pero he still obeyed. Amen? Kaya ito po
ang pinakamahalaga na dapat gayahin po natin bilang mga tatay. Na tayo po ay dapat sumusunod palagi sa Diyos. Kung ayaw ng Diyos, gawin mo yan, huwag mo gawin. Kung gusto ng Diyos na gawin mo yan, gawin mo. Yun po yung sinasabi dito. And the most important lesson na matuturo po natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, is to be devoted to God. Love God with all our heart, mind, soul, and strength. Amen? Wala na daw pong mas hahalaga pa na iiwanan natin sa kanila, kundi yung pahalagahan nila, yung relasyon nila na meron sila sa Diyos. Amen? Mga sabi sa kanta, tatanda at pilipas din ako. Diba? Pero sa ating pong mga Kristyano, especially sa ating mga tatay, ang pwede natin iwan sa kanila ay yung pahalagahan nila, yung relasyon nila sa Diyos. Hmm? Joseph was a devout man. He is a man of faith. Inuuna niya palagi ang Panginoon sa buhay niya. At tingnan po natin, tinuturo niya ito sa ating Panginoon. Kung isipin mo, diba kung ikaw si Joseph, bakit ko kailangan turuan to? Diyos na to eh. Hindi eh. Tinuro pa rin niya ito sa ating Panginoon. And the Bible said, our Lord followed the example of His earthly father. Tingnan niyo po, no? Ang galing nito. Sumunod din ang ating Panginoon Jesus sa turo ng kanyang tatay. Amen? Tingnan niyo sa Luke. Sabi sa Luke 4:16, so He came to Nazareth where He had been brought up. At the age of 30 plus na po ito sa ating Panginoon. Sabi dito, pumunta siya sa Nazareth kasi dito siya lumaki. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. So again, Joseph taught about the importance of relationship to God. Kaya nga nag-set ng example si Joseph at si Mary. Naalala niyo, idinala nila si Jesus Christ ng bata pa lang siya sa templo. Diba? And then sa passage natin, sabi dito, sa Luke 4:16, and as his custom was. Ito na daw yung custom ni Jesus Christ, ito na daw yung nakasanayan ng ating Panginoon, uma-attend siya sa synagogue. Ito yung local church. Ng panahon po nila noon. Kaya tayo din po, huwag tayo magsawa lagi. Nasanayin natin yung ating family. Kung ano po ba ang pagiging Christian. Buhay ng isang Christian. Na hindi na ito yung buhay mo noon. Ano na yung buhay mo ngayon as a Christian. So Joseph as a father, he is a loving man. He is a caring man to his wife. And Joseph is also a loving man and caring man to his children. And lastly, Joseph is a devout man. He is obedient to the Lord. He trusted God at all times. And he is faithful to the Lord. Kaya nga kahit hindi po madalas naririnig ang kwento ni Joseph, our God honored him dahil isa po siya sa magandang ehemplo ng isang ulirang. Okay? At yan po yung tinuturo sa atin ating mensahe ngayon sa ating Father's Day. A man who loved and cared for his wife, a man who loved and cared for his children, and a man who is devoted, obeyed, and trust his God. Okay? Ipalain po ang salita ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Okay? Are you blessed? Sa simple life ng isang ama ng pangalan ko ay Joseph. Okay? So may ask the fathers, pwede po bang imbitahan ko sila sa harapan as a gesture, as a unison, bilang pagpapasalamat, una sa Panginoon, dahil tayo ay binigyan ng responsibility, ng katayuan bilang isang ama, is a great, highest calling na maging tatay. At
Pangalawa, pagpapasalamat sa buhay po ng bawat isa sa inyong sakripisyo. Mahirap ng itatay, hindi basta-basta, pero we appreciate all the sacrifices you have done to your family. Okay? So, tuwang nga po natin yung ating mga kamay as we offer a prayer to God for our fathers. Samahan niyo po kami. Dito po ang mga tatay. Panginoon, salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord, dahil binigyan niyo po kami ng araw para magpasalamat sa inyo, sa tatay na mga binigyan niyo po sa aming mga tahanan. Lord, there are no perfect fathers. You're the one that's only perfect. Sabi niyo nga po, even we who is imperfect ay nabibigay namin ang mga bagay para sa aming family. How much more na kayo po, ang Diyos namin na perfect, ay ibibigay sa amin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Lord, I pray na kayo na po ang humawak sa buhay ng bawat isa. Sa pagtayo po namin bilang isang tatay, turuan niyo po kami according sa inyong pong salita kung paano po namin mahalin, ingatan, alagaan, gabayan ang aming asawa, ang aming mga anak, ang aming pamilya. Lord, bless the work of each of our hands. Pagpalain niyo po ang buhay namin, maitaguyod po namin ang aming family according sa inyo pong kalooban naman. At sa pagharap namin sa inyo, when that time comes, ay masasabi niyo po sa amin, well done, my good and faithful servant. Bless our fathers in this church. Bless the fathers sa online viewers namin, Panginoon. Bless the fathers yung mga hindi po nakarating at nandun po sa kanilang mga trabaho. Ikaw po, Panginoon, ang aming Ama, turuan niyo po kami. Salamat po muli. We give you praise, we give you glory, and thank you for our fathers. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Happy Father's Day po sa bawat isa. No? Happy Father's Day. Okay. Pagdula po namin. 1, 2, 3. Happy birthday! God bless po sa ating mga tatay. Amen. God bless po sa lahat po ng tatay. Mahal po kayo ng Panginoon at mahal na mahal din po namin kayo. At ngayong umaga po, naghanda po ng isang special number ang ating pong little Carlo. Can I call Carlo, where are you? Wait lang po. Na si Pastor. Wait lang muna daw. Relax ka lang daw muna dyan. Hindi, may masyadong ano na eh. May energy na siya. Sige po, ihanda po natin ang ating pong mga kaloob sa umagang ito. Sama-sama po natin ang pasalamatan ng ating pong mga kaloob sa araw na ito. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagkakataon na ito na kung saan, Panginoon, ma-honor po namin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos, sa amin pong pagbibigay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil may kagalakan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na magbigay sa iyo. Tunay nga, O God, na ikaw po ang aming great provider, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ang iyong biyaya sa aming Panginoon sa araw-araw ay sapat, Panginoon. Lord, ang aming pong pagbibigay, Panginoon, ay patunay lamang, Panginoon, ng aming pong pagmamahal sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang aming Ama, Panginoon, na nagtataguyod, Panginoon, sa lahat po ng aming pangangailangan at patuloy po namin ipinag-pray, Panginoon, ng aming church, Panginoon, na
Padalugin mo, Panginoon, ang masaganang pagpapala, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng area, Panginoon, ng pangailangan ng church, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang aming church, Panginoon, na makatulong at makareach out, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na makakilala sa iyo, O God. At ganun din po, patuloy kong pinapipray, Panginoon, ang aming pong mahal na Tatay Pastor, Panginoon, dito sa church, Panginoon. Lord, continue to bless me, Panginoon. At ang lahat po na magbibigay sa umagang ito, Panginoon, at ay patuloy mo pagpalain, Panginoon. Salamat po muli, dakilang Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name, Amen. Ang lahat po ay malaya na pong magbigay. Sige po, can I call once again our little Carlo? Makita ko lang si Best. Abay mo mga kamay. Are you ready, anak? Make ASMR. What? Alam pa niya yun. Okay, ready? Don't be a banana. Happy Father's Day. Thank you, handsome boy. My dad is strong, my dad is kind. He lets me go, and she's not mine. He reads God's word, Hi, and boys. shows the way. He plays with me every day. Thank you, God, for dads like mine, full of faith and love divine. He walks with Jesus every day, a hero in the bestest way. That's my guy. Like Abraham, he trusts his soul. Wherever you lead, he's glad to go. Like Joseph, he protects with care, loves with kindness, always there. Thank you, God, for dads like mine, full of faith and love divine. He walks with Jesus every day, a hero in the bestest way. My David Gray, he sings with joy, he leads with courage, not just noise. He teaches truth and how to play. I thank you, God, for Dad today. Thank you, God, for dads like mine. A gift from you, so kind, so fine. Bless my dad in every way. We love our dads on Father's Day. Hi, boy. Ayan, may talo pa, ano? My dad is my hero. Ginawa siya. Unang
Praise God. At tayo naman po ay dadakon na po sa ating pong announcement. Kasi na-miss daw po niya yung niya, best friend niya kasi. Kaya nagpapa-baby. Ang ating pong Sunday service ay nag-start po ng 10 a.m. followed by our worship. 10:30 po at ang atin pong prayer meeting po sa Sarati Family po at 3 p.m. until 4 p.m. po. At 2 p.m. naman po dito po sa ating pong church, ginagamit po ito ng team worship. And Wednesday po, 9:30 p.m. po until 10:30 p.m. po our prayer meeting. I hope everyone can attend din po. At Saturday, again po ang ginagamit po for team worship rehearsal po. Ang atin pong food chefs ngayon ay ang atin pong nanay na si Chairman at si Sister Daisy po. Salamat po sa kalakasang binibigay ng Panginoon sa inyo. At ang atin pong cleaners po, so pagtulungan po natin ang paglilinis dito po sa church kasi po ang food resident po ay bali, kami na po yung nag-take over lahat ng pagluluto. So everyone po, pagtulungan po natin ma-maintain po ang kalinisan dito po sa church. Bali, ang team 1 and team 2 po ay at every Sunday na po natin pagtulungan na kung sino po yung magtapon ng basura or maghugas po ng plato. Feel free po na tulungan po ang bawat isa para po hindi po nabibigatan ng bawat isa. Amen. And please po ang atin pong 60 patakas, pautuloy po natin yung ipinapaalala sa bawat isa. Salamat po sa mga katapatan ninyong nagsusupport po sa pastoral care at ang atin pong pastor seed na pinapadala po natin sa atin pong mga mahal na kapastoran sa Pilipinas. Malaking tulong po ang 10 patakas, 20 patakas na sama-sama po nating pinapadala po sa Pilipinas po para magkaroon po sila someday po ng tinatawag na long service po sa paglilingkod nila sa Panginoon. Hindi po natin namamalayan na yun pong binibigay dito po sa LWBC Macau ay napakalaking tulong po at nabibigyan po natin sila ng lubos na kagalakan. Amen po. Minsan pa, inanyayahan ko po ang lahat at sabay-sabay po nating awitin ang atin pong victory song na Sana. Parang natulala na yung mga team worship youth, no? Nagutom na ata eh. Yung Shanghai. Para may energy tayong kumain. Isang praise song para tayo ay ma-encourage sa bawat isa sa pagpunta natin today. Sabi sa awit, sana sa uwian natin ay alam mo pa ang mga salita ng Diyos. So, today ang tinuro ni Pastor ay about fathers. So, we will sing and we will declare na sana sa uwian natin ay alam pa natin ang salita ng Diyos. Amen. Napakibukas ng sound system. Hallelujah. No more Josh. Hallelujah. Magising sa umaga, sabik na makita ka, masilayan, nagdiriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya, kapag napiling ka, sumasabay sa tugtugin at papuri niya. Isa pa, pagising sa umaga, sabik na makita ka, masilayan, nagdiriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya, kapag napiling ka, sumasabay
Daddy to close us in prayer. And pray for the food. Amen. Hawakan mo nga ang katabi mo and let us close in prayer. Lord, salamat muli sa napakasarap na fellowship po namin dito sa LWBC Macau. Salamat, Lord God. Kayo po ang aming Diyos na buhay, tapat, mapagmahal, at lagi pong nandyan para sa amin. We continue, Lord, to magnify your name. Bless our fathers, at Lord, yung pong pagsasaluhan namin. Thank you, Lord, sa mga anak niyo po na nagsama-sama, mag-prepare po nito. Kayo na po magbalik sa kanila ng pagpapala sa safely way at umahabang. We honor you, we magnify your name. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Let us go. Happy Father's Day.